Sa pangalan ating Panginoong Jesus, awitin natin para sa pasimula ang Come to Sunday School. So umagang ito, awitin natin lahat mula sa ating mga puso. Yes. Oh, come to Sunday school. Claps our hand. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. For the last time. Come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Praise the Lord. Hallelujah. Let us bow our heads. Let us pray. Thank you, Jesus. O Ama, patuloy po ang aming pasasalamat sa aming mga puso dahil sa iyong mga kabutihan at iyong pong katapatan at iyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil before the foundation of the world, you have chosen us, Lord. At Lord, niligtas mo kami sa pamagitan ng iyong banal na dugo at sa pananampalatayang nilagay mo sa puso ng bawat isa. Minsan pa, Panginoon, ay pinagtitiwala namin sa iyong umagang ito ang aming pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mong buksan mo po ang aming mga mata, Panginoon, ang aming mata at aming pananampalataya, Panginoon, ay maitaas at madagdagan dahil sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang aming pag-aaralan sa umagang ito. At make us worthy once again. May you cleanse our hearts, is every one of us, Lord. Ang aming puso at pag-isip, ang aming mga labi, ang aming mga buhay ay linisin mo at may karapat dapat punawa sa iyong harapan. We love you and we thank you. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Everybody say Amen. 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 God bless you. Makakaupo na po tayong lahat. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, mga kapatid, ay ating pong pag-uusapan. Sa umagang ito ay ang patungkol sa predestination. Praise the Lord. At ito po ay bago nating aralin sa umagang ito. Kaya ibigay natin ang ating undivided attention para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Okay. Okay. Ayan. God's predestination. Praise the Lord. At alam natin na ang iba sa atin ay alam na ito at ang ilan naman ay hindi pa at ilan naman ay kailangan ng paglilinaw. At ang lahat na ito, ang pag-aaral natin ay nakabase po sa salita ng ating Panginoon at sa mensahe sa huling panahon na ito. Did you know that God foreknew all things from the very beginning and that He foreknew each and every one of us even before the foundation of the world? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang sabi dyan ay nalaman ba natin na ang Panginoon ay nalaman niya na ang lahat ng bagay sa pasimula pa lang. Praise the Lord. At alam niya ang bawat isa sa atin bago pa likhain ang mundong ito. Praise the Lord. Okay. Notice on Romans 8 how it starts with foreknowledge and predestination and ends in glorification. Basahin natin, mga kapatid, sa Romans chapter 8 upang makita natin ang foreknowledge, predestination, and glorification. Verse 28 ng Romans chapter 8, and we know that all things work together for good. Praise the Lord. Yan. And we know that all things work together for good to them that love God. Praise the Lord. At alam natin, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa kanila na umiibig sa Panginoon. Can you say amen? Praise the Lord. To them who are the called according to His purpose. Ang sabi dito, mga kapatid, sa kanila na mga tinawag ayon sa layunin na minabuti ng ating Panginoon. So, ibig sabihin dito sa Romans chapter 8 verse 28 ay may sinasabi ang Biblia na merong mga tinawag ang Panginoon. Can you say amen? Ibig sabihin ng called, tinawag na, hindi tatawagin pa lang. Praise the Lord. Tinawag niya ayon sa kanyang minagaling. Praise the Lord. Sa kanyang minabuti, sa kanyang own purpose. 29, for whom He did foreknow, praise the Lord. Sa kanila, pwede ba nating i-escape, Sister Esther? Wala akong mouse dito. So, sana mga iyon.
So titignan ko dyan, mga kapatid, sabi sa 29, kung titignan natin sa Tagalog ay, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. So ibig sabihin doon mga kapatid, for whom He did foreknow, sa una pa lang meron na siyang mga nakilala mga kapatid. Can you say amen? Ibig sabihin, wala ka pang alam. Eto mga kapatid, notice, hindi pa magkakilala ang iyong nanay at iyong tatay, hindi pa sila magkakilala. Praise the Lord. Alam na ng Panginoon kung ano ang magiging pangalan ng apo mo. Can you say amen? Bakit mga kapatid? Ang sabi sa 29 Romans, for whom He did foreknow, ibig sabihin, nalaman niya na. Ibig sabihin ng foreknow mga kapatid, ay, itaas natin ng konti, Esther, yung sa baba, yung note yan. Ang sabi ng foreknow mga kapatid ay, nang una pa'y kanyang nakilala. Ibig sabihin, umpisa pa lang, wala ka pa, nakilala ka na niya. Tuloy natin, He also predestinated or He also did predestinate. Ang sabi sa Tagalog ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Yung una mga kapatid na nakilala ka na niya o yung tao na yon na nakilala niya sa pasimula pa lang ay kanya namang itinalaga. Ayan ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Praise the Lord. To be conformed to the image of His Son that He might be the firstborn among many brethren. Okay, tutuloy natin. F5 ulit. Okay. Then, okay. So, natapos natin basahin yun, no? Okay, sa 30 naman, ang sabi mga kapatid, listen. Moreover, whom He did predestinate, kung sino naman yung itinalaga niya, praise the Lord, bago itinalaga ng Panginoon, nakilala mo na niya. Can you say amen? Nakilala mo na ng Panginoon at alam niya na yung mangyari, kung sino magiging anak mo, kung sino magiging apo mo, at kung sino pa yung magiging apo-apuhan mo. Yung nakilala ng Panginoon, doon niya itinalaga. Praise the Lord. Them He also called. Sila naman ay tinawag ng Panginoon at pagkatapos yung tinawag ng Panginoon ay niluwalhati o pinaging dapat ng Panginoon. Escape natin ulit, Esther. Okay. Ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, at yaong mga itinalaga niya, kaya niya itinalaga dahil nalaman niya na sa simula pa lang. Can you say amen? Nung nalaman niya ay itinalaga niya, ang sabi sa Tagalog, ay kanyang tinawag naman. Yung itinalaga niya ay tinawag ng Panginoon at yung tinawag ay inaring ganap naman niya. Ibig sabihin ng inaring ganap mga kapatid, ibig sabihin ay makasalanan ka, ngayon ay ginawa ng Panginoon tila baga ikaw ay walang kasalanan. Ikaw ay marumi at tinuring ka ng Panginoon na tila baga hindi ka marumi. Inaring ganap. Yung isang bagay na hindi ganap o isang tao na hindi ganap ay ginawang inaring ganap ng Panginoon. Can you say amen? Praise the Lord. Them He also glorified. Kung mapansin natin mga kapatid, past tense, glorified. Sa Tagalog mga kapatid, at ang mga inaring ganap ay niliwalhati din naman ng Panginoon. Okay. Ulit, Esther. Ayan. So tignan natin ang, medyo matigas yun, no? Foreknow. Ang sabi sa Greek lexicon mga kapatid, foreknow, foreordain. Know or know before. Nalaman na una pa lang, to have knowledge beforehand. Bago pa, ay nalaman na. Okay, foreknow. At ang ano naman, okay, predestinate, ay determine before, ordain, through to predetermine, decide beforehand. Or in the New Testament, of God decreeing from eternity to foreordain, appoint beforehand. Praise the Lord. Ayan. Medyo matigas lang, no? So, ang glorified naman ay ginawa kang maluwalhati ng Panginoon to praise, extol, or to impart glory to something, binigyan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon, ikaw na walang kaluwalhatian, or render it excellent. Praise the Lord. God is infinite and omnipotent. Ang Panginoon ay walang hanggan at siya ay makapangyarihan. Praise the Lord. Sabi ng Psalms 147 verse 5, great is our Lord and of great power. Dakila ang Panginoon at dakila ang kanyang kapangyarihan. His understanding is infinite. Ang kanyang kaalaman ay walang hanggan, mga kapatid. So, mga kapatid, kung makikita natin, ang sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ngayon, mga kapatid, kaya sabi ng Psalms dito, His understanding is infinite dahil ito'y walang hanggan, mga kapatid. Pag sinabing walang hanggan, wala itong pasimula. Kaya ang Panginoon kaya yung tanong sa amin, nung kami ay nag-aaral ng, sa taas, ng men's devotion o men's fellowship,
sa gabi, ay may nagtanong, in the beginning was the Word and the Word was with God. Nung pasimula ay ang salita. At ang salita ay Diyos, ang sabi doon. Tapos may nagtanong sa amin, saan naman nagsimula ang Diyos? Kasi nung pasimula ay ang salita. Ngayon mga kapatid, ang Diyos, ang mga kapatid ay walang simula. Praise the Lord. Walang simula at walang wakas. Kaya ang sabi rito sa Psalms 147 ay, His understanding is infinite. Walang hanggan. Praise the Lord. Kaya pwede niyang malaman yung simula at pwede niyang malaman yung wakas. Bakit? Wala siyang simula eh. Praise the Lord. So, okay. God foreknew every gnat, every fly, every sparrow, and every man that will ever be born upon the face of the earth, and that included you and me. Sabi niyan yung gnat, mga kapatid, alam niya ni yung niknik, o halimbawa, yung pinakamaliit na insekto, alam niya kung ilang beses na yun kumurap. See? Alam niya kung ilang taon na yon, alam niya kung ilan ang balahibo nun o paanon. Praise the Lord. Kasi ang Panginoon, alam niya lahat ng bagay. God knows your prayers even before you ask Him. Basahin natin. Tigas, no? Okay. Ayun. Sumabra. Matthew chapter 6 verse 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Can you say amen? Your Father knoweth what things you have need of. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. At ang sabi diyan, before you ask Him, bago mo pahilingin, alam na ng Panginoon. Bakit? Ang kaisipan ng Panginoon ay walang hanggan. Praise the Lord. Alam ng Panginoon ang lahat ng yan. Okay? The hairs of your head hath He numbered. Luke chapter 12 verse 7, ang sabi, but even the very hairs of your head are all numbered. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang bilang ng ating mga buhok. Alam ng Panginoon ang buhok mo ay 1,320,000. Ikaw naman, ang buhok mo ay 1,000,000,000 at something like that. See? Bakit? Siya ay Diyos. Alam ng Panginoon kung ilang beses kang kumurap simula nung bata ka hanggang ngayon. Bilang ng Panginoon. At alam ng Panginoon ang gatla ng iyong buhay. Halimbawa, 1945, 2000 something. See? Ako, 1985, 2. Alam ng Panginoon kung hanggang saan. Kayo say amen kasi alam ng Panginoon lahat ng bagay. So pinapakita natin, mga kapatid, sa pag-aaral ng predestination na ang Panginoon ay makapangyarihan at walang hanggan. Praise the Lord. God's foreknowledge. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Mga kapatid, meron naman binabanggit dito sa Ephesians na according as He hath chosen us. Escape ulit natin, Sir Esther. Ang sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. Meron na naman binabanggit na may pinipili ang Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan. Kayo say amen? Ibig sabihin, mga kapatid, bago pa tayo magsilabas sa mundong ito, ay meron na nangyaring pagpili at pagtatalaga. Can you say amen? At bago yung pagtatalaga na yon, dahil ang Panginoon ay may kaalaman siyang o panimulang kaalaman, for knowledge, kaalaman sa pasimula pa lang, kaya nagkaroon ng pagtatalaga. Praise the Lord. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Okay? F5 ulit. Praise the Lord. Next verse ay Ephesians chapter 1 verse 5. Having predestinated us, mga kapatid, may pagtatalaga na naman nangyari, mga kapatid. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Kung babasahin natin yung mga pula dyan, mga kapatid, having predestinated us according to the good pleasure of His will. Na Kanya namang itinalaga tayo according sa Kanyang sariling minagaling ng Kanyang nasa. Praise the Lord, kung sa Tagalog. Ephesians verse 6, to the praise of the glory of His grace. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Panginoon. Ang lahat ng Kanyang ginagawa. Wherein He hath made us accepted in the beloved. Tutuloy natin sa 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Being predestinated, may pagtatalaga na naman, mga kapatid, according to the purpose of Him, according sa purpose ng ating Panginoon, who worketh all things,
na gumagawa o nagtatrabaho sa lahat ng bagay? Sino bang gumagawa ng lahat ng bagay, mga kapatid? Sinong gumawa ng puno? Sinong gumawa ng langit? Sinong gumawa ng liwanag? Sinong gumawa ng hayop, ng tubig, ng lupa? Sino bang gumagawa ng lahat ng bagay, mga kapatid? Siya. Kaya ang sabi, mga kapatid, being predestinated according to the purpose of Him, ayon sa nilayon niya na siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay after the counsel of His own will. Sabi sa 12, okay? Sabi sa 12, that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Praise the Lord. If you are true child of God, you are foreknown of God. Can you say amen, mga kapatid? If you are a true child of God, kung ikaw ay tunay na anak ng Panginoon, you are foreknown of God even before there ever was a star or moon in the entire universe. Nalaman ka na ng Panginoon sa pasimula pa lang, bago pa magkaroon ng buwan, ng star, ng mundo, ng mga planeta, ng araw. Praise the Lord. Sabi ng prophet, mga kapatid, the faith of Abraham noong 1955. And predestination is a hard word among a congregation of people. Really, foreknowledge is better word. Mas mainam na ang salita ang foreknowledge o paunang kaalaman o kaalaman sa pasimula pa lamang. And predestinations look back to foreknowledge. Na kita nyo, mga kapatid, yung binasa natin kanina sa Romans chapter 8. For them whom He foreknow, then He predestinate. Unang nalaman niya at itinalaga niya. And predestinations look back to foreknowledge. Bago nagtalaga ang Panginoon, mga kapatid, ang pagtatalaga ay tumutukoy o tumuturo sa foreknowledge. Can you say amen? Naunawaan, mga kapatid? Bago siya nagtalaga, dahil meron siyang naunang nakita na. Okay? And foreknowledge looks on to destiny. At yung foreknowledge naman, mga kapatid, yung paunang kalaman, ay ito'y tumuturo sa iyong kapalaran o destiny o kahihinatnan. Praise the Lord. Ayan sabi ng prophet. Tutuloy natin. The faith of Abraham pa rin. Ang sabi ng prophet, that God being infinite, in the beginning, knew the end from the beginning. Dahil siya'y walang hanggan, mga kapatid, halimbawa, example ang walang hanggan. Ang linya ay mula dito hanggang dito. Halimbawa, walang hanggan yan kasi hindi natin pwedeng sukatin eh. Ngayon, ang simula, ito yung walang hanggan, hanggang doon sa dulo, andito yung simula, at nandito yung natapos. Alam ng Panginoon lahat ng pasimula at ang wakas. Bakit? Siya'y walang hanggan. Para yung bilog, mga kapatid. Kapatid, bakit? Walang hanggan. And so, therefore, He knew what the people would do. Can you say amen? Alam na ng Panginoon kung anong gagawin ng isang tao. He could foretell what would take place. Alam niya kung anong mangyayari, for He knew what would be. Praise the Lord. Before Esau or Jacob, either one was born. God could say, Esau I've hated and Jacob I love. Hindi ko gusto si Esau at minahal ko si Jacob. Bakit? Because He foreknew what they could be. Alam niya kung ano mangyayari sa mga taong ito. Ano ba si Esau, mga kapatid? Si Esau ay walang pagpapahalaga sa birthright o sa kanyang kapanganakan o sa kanyang pagkapanganay. Samantalang si Jacob na, mga kapatid, ay pinapahalagahan niya ito. Ay sa Lord. Kaya, nung si Esau ay mangailangan ng pagkain at kailangan niya ang pagkain niluto ni Jacob, at pinag-aralan natin ito, mga kapatid, sino ba nakakaalala? Pinisto ng ating pastor, siniris ng ating pastor, ay inalok niya yung pagkain niya. Pagkatapos sabi niya, sige, kakainin ko yan. Pero bago mo kainin to, bigay mo muna sa akin yung pagkapanganay mo. Anuhin ko yung pagkapanganay ko kung mamatay naman ako sa gutom. Akin na yan. Sumumpa ka muna. O sige, susumpa ako na ibibigay ko sa yung pagkapanganay ko. Okay, binigay sa kanya yung pagkain. Walang pagpapahalaga sa pagkapanganay, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalaga sa Panginoon, mga kapatid, ang pagkapanganay. Kaya binabanggit yung pinag-aralan natin na original sin at serpent seed, pinapakita doon yung generation, ang mga binabanggit doon ay yung mga panganay. See? Ngayon, minahal ng Panginoon si Jacob, hindi pa sila lumalabas, nasa tiyan pa lang. Minahal na ng Panginoon si Jacob at hate niya si Esau. Praise the Lord. Bakit? Because He foreknew what they could be. He never made Esau the way he was. Hindi ginawa ng Panginoon. Ikaw, Esau, sa tiyan ka pa lang. Hello. Diyan ka pa lang sa tiyan, ganito gawin mo maging ganito ka. Ikaw naman, Jacob, ganito ka. Hindi, mga kapatid. He never made Esau the way he was. He wasn't willing that Esau would be that way. Ayaw ng Panginoon, hindi gusto ng Panginoon maging ganon si Esau. Ano, mga kapatid? But Esau, by choice,
Bakit mga kapatid? See? By choice, meron tayong free moral agency. Ikaw, simula nung ipinanganak ka sa mundong ito at simula nung ikaw ay magkaisip, nung ikaw marahil ay naging 7 years old or 8 years old o 9 years old hanggang sa edad na ito, ay meron ka ng sariling pagpapasya. Anong kulay ng damit ang susuotin mo? Anong buhay ang tatahaki mo? Anong kurso ang kukunin mo? Anong gusto mong trabaho? Bakit? Merong choice. Ngayon, but Esau by choice, sa pagpili ni Esau mismo, hindi ang Diyos ang pumili, God knew would take that way. Bakit? Nasa tiyan ka pa lang, Esau, alam ko na ang gagawin mo paglaki mo. Alam ko na anong magiging ugali mo. At ikaw naman, Jacob, alam ko kung anong magiging ikaw. See? Alam ko kung anong mga desisyong gagawin mo beforehand pa lang. So, but Esau by choice, God knew would take that way. Clear mga kapatid? Praise the Lord. Yun pa rin mga kapatid, tuloy natin. So that's how He knows us today. Gayon alam ng Panginoon tayo ngayon. He knows your heart. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. You might be able to fool your neighbor, you might be able to fool your pastor, but you'll never be able to fool God. Hindi natin pwedeng linlangin ang ating Panginoon. Because He knows your heart. Praise the Lord. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Praise the Lord. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat naglilingkod at nagsisimba o sumisimba lang. Praise the Lord. Alam ng Panginoon yung mga church attendee lang at tunay ang kanilang buhay na inalay sa paglilingkod sa Panginoon. If God has elected you to eternal life, you will not be lost. Can you say amen? Tignan natin sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, okay, sobra ba? Sige, pakitulungan mo kayo sa Esther yan. Sige, next. Yan, okay. John chapter 17 verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Nananalangin si Jesus sa Ama. Those that thou gavest me, I have kept. Ama, lahat ng binigay mo sa akin, iningatan ko sila. And none of them is lost. Walang isa man sa kanila ay mawala. Praise the Lord. Mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos before the foundation of the world at alam na ng Panginoon ang iyong desisyong gagawin, hindi ka pwedeng mawala, mga kapatid. Bakit? Iningatan ka ng ating Panginoon. Praise the Lord. None of them is lost but the son of perdition. Sino lang mawawala? Yung anak ng perdition, mga kapatid. Alam niyo kung sino to? Si Judas yung tinutukoy dyan. That the scripture might be fulfilled para matupad ang salita ng ating Panginoon. Next. Okay, next. Yan. Okay. Another thing that make us different to the world when we are born, and that is that we have the gene of eternal life dwelling in us. Mga kapatid, anong kaibahan yung pagkapanganak natin sa mundo sa kanila na maipinanganak din sa mundo? Ang kaibahan, mga kapatid, ikaw na anak ng Diyos ay merong binhing nakatanim sa iyong puso. Praise the Lord. We have the gene of eternal life dwelling in us na nananahan sa ating puso, mga kapatid. We are born the sheep of God. Mga kapatid, hindi niyo ba napapansin? Merong mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kayo, mga kapatid, na narito sa church ngayon at maraming nasa church din ngayon sa oras na ito. At hindi naman pansin, mga kapatid, merong mga tao na nasa labas ng church na walang pakialam sa paglingkod. Ngayon, mga kapatid, hindi natin sinasabi lahat sa oras na ito. Pinag-aaralan natin ang predestination ayon sa salita ng Panginoon, pero hindi natin inusgahan yung mga nasa labas na wala pa sa loob. Bakit, mga kapatid? Hindi natin alam kung sila'y mashiran o ma-invite ng kakilala nila, kaklase, kaibigan o kamag-anak bukas at umaten sila susunod na linggo at sila'y nakapakinig ng salita ng Panginoon at nag-extract ang salita ng Panginoon sa kanilang puso na may binhi at sila'y tumanggap sa Panginoon at nagpabautismo at naglingkod ng tapat sa Panginoon. Hindi natin alam, mga kapatid. Hindi natin alam yung tatanggap sa Panginoon mamaya. Hindi natin alam yung tatanggap susunod na buwan. Kaya hindi tayo kumbaga maghusga, mga kapatid. Pero, mga kapatid, meron talaga mga taong tatatwa talaga ang salita ng Panginoon. Kahit anong sabihin mo, wala sa kanilang salita ng Panginoon. Darating din tayo dyan. Merong naka-time lock, mga kapatid. Merong pagdating ng panahon, tatanggap sa Panginoon. Meron talagang hindi. Praise the Lord. Pero ito, mga ibahan, mga kapatid, kayo, mga kapatid, ay merong binhi ng Panginoon sa inyong puso. Kaya wala kayong magawa kundi sumunod sa Panginoon. Bakit? We are born the sheep of God. Yung tupa ng Panginoon ay walang magagawa kundi sumunod sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, merong mga buhay na mga Kristiyano na talagang binigay ang buhay sa paglilingkod.
Merong mga taong sumimba lang o sumapi lang sa iglesia, mga kapatid, o sila'y umanib lang at sinabing sila'y nagsisimba at pag tinanong sila, saan yung simbahan mo? Meron kaming simbahan. Di ba? Pero merong talagang sa kanilang puso na totoo ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Makikita natin yung mga kapatid. Okay. John chapter 10 verse 26 hanggang 27. But you believe not? Puputulin natin yan mga kapatid dahil marapit ang oras. But you believe not because you are not of my sheep. Hindi kayo naniwala, sabi ng Panginoon to mga kapatid, dahil hindi ko kayo tupa. As I said unto you, 27, my sheep hear my voice. Ang aking tupa ay nakikinig ng aking tinig. And I know them. Yung mga nakikinig na yon, kilala ko sila. Mga kapatid, kaya merong mga tao na pag narinig nila ang salita ng Panginoon, ay talagang isusunod niya ang buhay niya sa Panginoon. At merong mga tao naman na nag-i-struggle, mga kapatid, na nahihirapan sila sa bandang yon, pero humingi sila ng awa sa Panginoon, at habag, Panginoon, alam kong mali itong buhay ko, itong tinatahak ko, bigyan mo ko ng biyaya upang makasunod ako sa iyong salita. Bakit? Sila nakikinig ng salita ng Panginoon at alam ng Panginoon kung sino-sino sila. Praise the Lord. And they follow me. Sila'y sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ba dumaan minsan sa buhay nyo na minsan ayaw nyo na maglingkod? Ewan ko sa inyo. Pero sa akin, nangyari ang ganon. Dumating sa buhay nyo na tila baga napakatagal nyo na naglilingkod at tila baga sa iyong paglilingkod ay napakaraming katitisuran at tila baga yung ginagawang mabuti ay naging mali pa. At ang sabi nga ni David, silang mga masasama ay pinagpapala pa at ikaw ay tila baga naghihirap pa at sinisikil pa ng sanlibutan ito. See? Tapos tila baga ayaw mo na, nawalan ka na ng lakas at nawalan ka na ng gana, nanghina ka na, napanghinaan ka na at gusto mo nang tumalikod. At minsan sang araw, mag-i-extract sa puso mo ang salita ng Panginoon at ikaw ay luluha. Na parang ikinakausap pa ng Panginoon, anak, mahal kita, ang buhay ay paglingkod sa akin. At suddenly, mga kapatid, narito, namamalaya mo na naman ang sarili mo, ay naglilingkod ka at nagpapatuloy sa Panginoon, at nagagalak at nagpapatuloy sa Panginoon. At tinitignan mo ang iyong kahapon na napakarumi, at ang iyong mga katitusunan, dapat tumigil ka na, pero ngayon, narito ka pa rin. Mga kapatid, bakit? My sheep hear my voice, and I know them, they follow me. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, none of them I lost. Walang mawawala sa kanila. Praise the Lord. Kaya malahin mga kapatid, hindi natin maintindihan ang ating buhay. Mystery ang ating buhay, mga kapatid. Pero bakit? Merong binhi na nakatanim sa atin. Gusto ko nang gumawa ng masama. Gusto ko na rin maging katulad nila. Pero binabalik ka ng Panginoon dito sa kanyang kalooban. Bakit? Hindi na ikaw yun, mga kapatid. Hindi ba't biyaya ng Panginoon yun? Maunawaan natin yan mamaya, mga kapatid, sa ating pagkapatuloy. Back natin. Okay. So, John chapter 10 verse 28, and I give them, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Mga kapatid, hindi pwede, never, hindi ka pwedeng mapahamak. See? Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala makakapag-alis sa iyo sa kamay ating Panginoon. Mga kapatid, meron marahil nagdududa ka sa iyong sarili, ikaw ay mahina, ikaw ay nagkakasala pa rin, at baka anytime dumating ang Panginoon at masumpungan ka na sa pagdating ng Panginoon ay nasumpungan ka sa maling kondisyon ng iyong buhay, na hindi maganda ang relasyon mo sa Panginoon. At nag-iisip ka marahil na, sana dumating ang Panginoon sa mga panahong mainit ako, talagang nag-aalab ako, naglalagablab ako at walang makapigil sa akin. Pero sana wag dumating ang Panginoon sa gantong parte ng buhay ko kasi nanghihina ako ngayon. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na anak ng Panginoon, ang sabi diyan, and I give unto them eternal life. They shall never, never perish. Kapatid, hindi pwede mga kapatid. Gagawa ang Panginoon para ikaw ay maglagablab, ikaw ay mag-init, para sa kanyang pagdating ay madatnan kanyang ganon, mga kapatid. Praise the Lord. Titignan natin kung saan natin puputulin. The gene of God within you cannot but respond to the word that God sends in the age you are born into. Praise the Lord. Yung gene o yung binhi na nasa iyong puso, mga kapatid, ay walang magagawa. Are you listening to me? Walang magagawa yung binhi na nasa puso mo o wala ka magagawa kundi sumunod sa salita ng Panginoon. Marahil may mga kabataan, naiinggit ako. Hindi ako magka-girlfriend. Kasi hindi pwede yung ganito. Dapat kapananampalataya namin. Dapat ganito, ganyan. Sabi naman ng babae, marahil, hindi naman ako magka-boyfriend kasi walang niligaw sa akin believer. Ang mga nanliligaw sa akin, mga nasa labas, mga drug addict, mga ganon siguro, o mga manginginom. Hindi naman drug addict, mga kapatid. O unbeliever, mga kapatid.
Hindi ako makapagpaputol ng buhok kasi ganito, ganyan, mga kapatid. Bakit? Yung binhi na nasa yung puso, walang gagawin niya kundi sumunod sa salita ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? The two match and attract each other. Yung binhi na nasa yung puso at yung salita ng Panginoon ay iisa yan, mga kapatid. Ang Panginoon at ang kanyang salita ay isa. At yung binhi na nilagay sa puso mo ay bahagi ng salita. Kaya walang gagawin yung bahagi na nasa puso mo kundi sumunod sa kapwa niya salita. Ngayon say amen? Merong mga kapatid talaga na tao na hindi makasunod sa salita ng Panginoon. Ibinigay mo na ang salita ng Panginoon, hindi makasunod. Mga kapatid, hindi natin tinutukoy sa oras na ito yung mga unbeliever. Given. Okay, given na yon. Mga drug addict talagang hindi ka papansinin yan. Pero merong mga kapatid, nagiging pastor, sa kulungan pa. Praise the Lord. Drug addict, mamamatay tao, at lahat na, name it. At naglingkod sa Panginoon, nakilala ang Panginoon. Bakit? May binhi. Pero mga kapatid, merong mga religious leader, mga pastor, mga malalaki ang kongregasyon, hinarap muna ang salita ng Panginoon, hindi matanggap. See? Kagaya ng sa panahon ng ating Panginoon. Bakit nagpapalaya siya ng demonyo dahil kay Beelzebub yan? Siya ang prinsipe ng mga demonyo, kaya napapalayas niya mga yan. See? Pero hindi nila nakikita na ang Panginoon na mismo ang may gawa niyan. Ayun ang Diyos na nagkatawang tao sa panahon nila. Praise the Lord. Siguro itutuloy natin yan sa susunod, mga kapatid. Titignan natin yon. Okay, praise the Lord. So mga kapatid, siguro hanggang dito na lang. At next Sunday, kung lubay ng Panginoon, ay itutuloy natin. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Tawagin ko na po si Brother Ruben. Praise the Lord. Brother Ruben? Okay. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Awitin natin ang Come to Sunday School. Praise the Lord. KFG, please. Yes, come to Sunday school, and come to Sunday school. Yes, we shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. God bless you. To Sunday school, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Amen. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Amen. Hallelujah. Sino bang nagagalak at natutuwa?